Si Orhan ang nagtatag ng pinakamalakas na S-rank party, ngunit siya ay pinaalis ng kanyang mga kaibigan dahil hindi sapat ang galing ng kanyang support magic kumpara sa iba. Gayunpaman, sa simula pa lang ay hindi naman talaga si Orhan isang salamangkero, at nagpasya siyang bumalik sa kanyang tunay na kakayahan at hilig sa paggamit ng espada upang maging pinakadakilang adventurer kailanman. Nagpagala-gala si Orhan nang walang direksyon sa loob ng piitan ng mag-isa. Mukhang pagod na sa kanyang sariling buhay nang makasalubong niya ang isang ratang demonyo. Kinuha niya ang kanyang espada, na matagal na niyang hindi nagagamit, tila daan-daang taon na. Hinarap niya ang halimaw at pinabagsak ito sa isang malinis na atake, na pagtantong medyo kinakalawang na siya matapos ang matagal na hindi paggamit. Ang espada ng napakatagal. Ito ay nakaagaw ng pansin ng ilang iba pang daga sa piitan na agad lumusab kay Orhan at sinubukang atakihin siya. Ang mga nilalang na ito ay walang laban sa lumikha ng grupo ng mga bayani, bagaman sa isang mabilisang galaw din. Pinatay niya ang natitirang daga na hamarang sa kanyang dadaanan. Tiningnan niya ang lahat ng mga core asterisk na nakakalat sa sahig ng piitan at naisip na baka hindi siya kasing wala sa kondisyon gaya ng una niyang naisip, at marahil may pag-asa pa para sa kanya bilang isang solo na espadachim. Bago pa siya makalingon, napalibutan siya ng isang grupo ng mga goblin na mas malakas kaysa sa mga daga ng demonyo, at alam yun ni Orhan. Nagpasya siyang huwag kumuha ng anumang pagkakataon at ginamit ang sariling support magic sa kanyang sarili, pinalakas ang kanyang lakas sa maikling panahon, ginagawa siyang mas matibay at mas mapanganib ang kanyang espada. Dahil dito, sinalakay ng mga goblin si Orhan, ngunit wala silang binatbat sa bilis at kasanayan na taglay niya matapos maging miyembro ng isang S-rank na grupo. Isa-isa niyang pinaslang ang lahat habang iniisip kung paano niya hindi talaga nasubukan ang kanyang support magic sa sarili at na-realize kung gaano ito nagpaparamdam sa kanya na sobrang lakas. Malapit na sana siyang magpabeya matapos talunin ang buong unang pangkat, ngunit bago pa siya makahinga, isa pang pangkat ng mga goblin ang sumalakay sa kanya. Diretso. Alam niyang malapit nang mawala ang bisa ng kanyang suportang engkanto, agad siyang sumugod at tinamaan ang lahat ng goblin na hamarang sa kanya, hinabol pa ang isa hanggang sa tuluyang matalo. Doon nawala ang bisa ng kanyang pananggalang na engkanto, at nalaman niyang ang kanyang salamangka ay gumagana lamang sa loob ng 3 minuto ng labanan, na nangangahulog ang kailangan niyang maging maingat sa oras at paraan ng paggamit nito. Sa sandaling yun, ang ikatlong alo ng mga walang katapusang goblin na ito ay pumasok sa piitan at sumugod kay Orhan ng buong bilis, naglalayong talunin siya, ngunit muling dinaig sila ni Orhan at nagsimula. Pinapatay sila isa-isa, maya-maya ay napagtanto niyang malapit nang matapos ang kanyang engkanto, kaya ginamit niya muli ang orasayon malapit sa pinakadulo upang ipagpatuloy ang kanyang pagsalakay habang kinakaharap niya ang huling ilang goblin ng pangkat, habang nakikita niyang nawawala ng buhay ang mga mata ng huling goblin. Ang alaala ng gabing yun ay muli niyang naaalala kung paano pumasok si Oliver sa kanyang silid-aralan kasama sina Anne at Derek at tuwirang sinabi sa kanya na patatalsikin nila siya mula sa grupo ng mga bayani. Naiwang gulat si Orhan habang sinusubukan niyang unawain ang nangyayari. Lumingon siya kay Oliver na nagtatanong kung ano ang pinagsasasabi nito. Dapat ay matalik silang magkaibigan, ngunit nanatiling malamig at mapagkalkula si Oliver, na sinabing ang pagiging kaibigan mula sa iisang nayon ay hindi nakakapagtago sa katotohanang siya ang pinakawalang silbing miyembro ng grupo. Parehong sumabat sina Anne at Derek, na sinasabing ang ginagawa niya lang ay pinapabagal sila at pinipigilan silang makamit ang kadakilaan. Ang buhay ni Orhan ay nagdaan sa kanyang isipan habang sinusubukan niyang unawain ang kakaibang sitwasyon. Paano nagawang desisyunan ng kanyang matalik na kaibigan na paalisin siya sa partido na siya mismo ang lumikha? Isang partido na nakilala bilang partido ng mga bayani dahil sa bilis nilang umakyat sa mga piitan at di nagtagal ay naging isa sa mga pinakamahusay na partido. Sa buong bansa, nangatwiran si Oliver na sa nakaraang misyon ng paglilinis ng piitan na may pakikipagtulungan, napansin niya ang ibang grupo at kung paano naging napakalakas at may kakayahan ng enchanter ng kanilang grupo na tulungan ang ibang miyembro at kung ikukumpara doon, lubhang walang silbi si Orhan. Hindi makapaniwala si Orhan sa sarili niyang pandinig habang siya'y sumasagot ng matalim, na nagsasabing hindi naman talaga siya isang enchanter sa simula pa lang, at ang tanging dahilan kung bakit niya ginampanan ng tungkulin ay dahil walang sino man sa grupo ang may kakayahan sa mahika.
Kaya isinakripisyo niya ang kanyang posisyon bilang espadachim at nagsimulang magsanay bilang isang enchanter at nagawa pa niyang lumikha ng sarili niyang estilo ng mahika upang punan ang kakulangan niya sa talento bilang isang support mage. Tumawa si Ansa, ngunit sinabihan siya na isa siyang hamak na taluna na nagbibigay lang ng palusot dahil si Oliver ay mas magaling na espadachim kaysa sa kanya simula pa lang. Dahil doon, lumingon si Orhan kay Oliver dahil siya ang huli niyang pag-asa, ngunit malamig siyang sinabihan ni Oliver na nakahanap na rin sila ng kapalit na enchanter, na tutulong sa kanila na umangat sa ranggo at makamit ang kadakilaan. Sa wakas ay tinanggap ni Orhan ang bagong realidad at ang katotohanan na wala na siyang puwang sa pangkat na ito. Sa isang huling palm, tumalikod siya upang umalis nang tumawa si Anne na sinasabing hindi naman siya dapat kasama sa isang S-rank na pangkat dahil ang kanyang kasanayan sa espada at mahika ay parehong nasa isang rank na nangangahulugang isa siyang kaawa-awang jack-off. Maraming nalalaman, ngunit walang pinagpakadalubhasaan. Sa wakas, nagising siya sa katotohanan habang naglalakad pasulong, iniisip ang bagong estilo ng pakikipaglaban na kanyang nabuo, na pinagsasama ang tradisyonal na papel ng isang eskrimador at isang salamangkero. Nagpasya siya na magpapatuloy siya sa pagiging maraming alam na gawain, ngunit sa parehong oras ay pagkakadalubhasaan niya ang lahat ng ito at ipakita sa kanila kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa ni Oliver at ng iba pa. Nang paalis na siya, isang grupo ng 4 na adventurer ang nagmamadaling pumasok sa silid ng teleportasyon, hingal na hingal. Tinanong ng kanilang pinuno kung maayos lang sila dahil hindi nila inaasahan ang ganoon karaming orc ng sabay-sabay. Isa sa mga kasapi ang nagsalita, nagsasabing iniwan na nila ang babae sa likod bagaman. Sabi ng pinuno na tama ang naging desisyon niya dahil kung tinulungan nila ang babae ay namatay silang lahat, at saka kakasali lang naman ang babae sa grupo nila ngayon, kaya syempre inuna niya ang matanda niyang kaibigan. Sariwa pa sa isip niya ang sakit ng pag-iwan sa kanya ng sarili niyang grupo, kaya humarap si Orhan sa mga lalaki at sinabing kinamumuhian niya ang mga taong tulad nila. Sinabi ng isa sa mga lalaki na wala silang nagawa upang tulungan siya at isa sa kanila ang sumubok umatake kay Orhan, ngunit mabilis itong napigilan at napatumba sa sahig, habang sinasabihan sila ni Orhan na tumahimik na lang at lumayas. Pagkatapos noon ay humarap siya sa pinuno at galit na tinanong kung saan niya iniwan. Na mamamatay ang dalaga at nagmamadaling pumunta sa direksyong iyon upang iligtas siya. Natagpuan niya ito sa dulo ng isang kuweba kung saan siya ay lubos na napahiram laban sa tila isang hukbo ng mga orc. Patuloy siyang umatras papalapit sa dingding na may luha sa kanyang mga mata at ginamit ang kanyang pananggalang habang sumusulong ang mga orc. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang pananggalang dahil agad na nakalusot ang orc sa pananggalang at handa nang tapusin ang kanyang buhay. Nang biglang sumulpot si Orhan at ginamit ang kanyang mahika ng hangin upang itulak sila pabalik, ang dalaga ay nabigla at natigilan, ngunit hindi nag-aksaya ng kahit isang sandali si Orhan habang inilabas niya ang kanyang espada at sumugod sa mga orc, sinubukan ng unang orc na ibagsak siya sa lupa. Ngunit nagawa ni Orhan na harangan ang madaling umatake at gamit ang sariling suportang mahika bilang pampalakas, pinagputol-putol niya ang mga orc na parang gawa sa mantikilya. Nakatayo roon ang babae, naguguluhan, iniisip kung si Orhan ba ay isang eskrimador o isang salamangkero, habang ginamit niya ang kanyang pampalakas na mahika upang patalasin ang kanyang talam bago sumugod sa mga orc, pinagpuputol ang kanilang mga sandata at maging ang kanilang mga katawan. Narealize niya na tama ang mga kasama dahil hindi nila kailanman kayang harapin ang napakaraming orc ng sabay-sabay, ngunit mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa iwan ang isang miyembro ng grupo. Sa isip na yun, pinagputol-putol niya ang 12 halimaw ng sabay-sabay. Habang ang babae ay nanunood ng may pagkamangha, iniisip kung sino ang lalaking ito, ipinagpatuloy ni Orhan ang kanyang pamamaslang. At sa ikalawang bugso ng pag-atake ay nagawa niyang lipulin ang bawat orc sa kuweba, iniiwan lamang ang kanilang mga labi at nagliliwanag na mga core. Pagkatapos nito, lumingon siya sa babaeng pula ang buhok sa dulo ng kuweba ngunit natagpuan itong nakahandusay sa sahig habang humuhupa ang adrenaline. Pagsapit ng takip silim, lumabas sila ng piitan at ipinakilala ng babaeng pula ang buhok ang sarili bilang Sofia bago siya niyaya ng hapunan bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Tinanggap naman ni Orhan ang alok at sinundan siya pababa sa isang taberna na pag-aari ng Silver Rabbits Guild. Napagtanto niya na miyembro pala ito ng guild dahil may sagisag din ito sa kanyang kapa at napagtanto rin niyang pinaalala nito sa kanya ang isang tao ngunit
Hindi niya maintindihan. Hindi nagtagal ay nawala ang pagkalito nang ipakilala ni Sofia sa kanya ang ate nitong si Selma, na kilala na pala ni Orhan dahil isa rin itong S-rank na enchanter mula sa ibang grupo. Si Selma ang pinakamalakas na enchanter sa bansa at siya ang nakaisip ng sistema ng paghahati ng mga tungkulin sa mga swordsman, na umaatake, ang tank na sumasalo ng pinsala, at ang mage na nagbibigay ng suporta. Tiningnan niya si Orhan nang may pagkasuklam at sinabi rito na tatawagan niya ang FBI dahil 14 pa lang ang kapatid niya. Agad namang sinabi ni Orhan sa kanya na wala ang pangalan niya sa Epstein files kaya kalma lang ito, habang sinabi ni Sofia sa kapatid niya na iniligtas pala siya ni Orhan. Buhay. Medyo kumalma si Selma pagkatapos noon at sinermona ng kapatid niya dahil mag-isa itong pumunta sa isang mapanganib na guho nang hindi muna nagsasabi sa kanya. Di nagtagal, nagsimula silang mag-usap at sinabi ni Orhan kay Selma na pinalaya siya sa partido ng bayani kaya siya ay halos isang palaboy sa puntong ito. Agad niyang nakita ang mga mata ni Selma na kumikinang at naisip niya kung iniisip nitong i-recruit siya sa partido nito. Pero bago pa mangyari yun, sinabi niya kay Selma na wala siyang planong sumali sa anumang partido sa malapit na hinaharap sa ngayon. Sinabi ni Selma sa kanya na huwag magyabang at tinanong kung interesado siyang magtrabaho. Ito ay nakakagulat para kay Orhan at nag-usisa siya at nagtanong tungkol sa trabaho. Sabi ni Selma na isang grupo mula sa kanyang guild ay bababa sa mga piitan bukas. Ang grupo ay magkakaroon ng maraming bagong adventurer at ang mga miyembro ng Rango ay inaasahang magbabantay sa kanila. At tiyakin na ang mga boss ng palapag na lumalabas tuwing 10 antas ay matatalo at walang masawi. Sinasabi niya na ang ekspedisyon ay pinayagan ng isang sponsor at gusto niya kung papayag si Orhan na samahan sila bilang karagdagang adventurer. Sinasabi rin niya kay Orhan na talagang iginagalang niya ang kanyang kakayahan at lakas kung hindi ay hindi niya ito hihingin sa kanya. Lubos itong nakasakit sa kanya dahil ang dahilan kung bakit siya pinaalis sa kanyang grupo sa simula pa lang ay dahil humanga ang kanyang mga miyembro ng grupo kay Selma mismo. Nang ipinamalas niya ang kanyang mahika at iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan nilang kailangan din nila ng mas mahusay na salamangkero para sa kanilang grupo. Nagpasya si Orhan na pumayag ngunit sa kondisyong bababa lamang siya sa piitan bilang isang eskrimador dahil hindi na siya isang salamangkero. Medyo nag-aalala si Selma tungkol doon ngunit napagpasyahan niyang mas mahalaga ang pagkuha sa kanya dahil malamang ay babalik siya sa kanyang pangunahing tungkulin bilang isang salamangkero kapag nagkaproblema. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya si Orhan na bisitahin ang isa sa mga tindahan upang kumuha ng ilang gamit at agad siyang binati ng matanda na parang isang matandang kaibigan. Ang matanda ang naging tagapagtustos ng baluti at armas ni Orhan simula pa nang wala pa si Orhan at may mabigat na puso ay isiniwalat ni Orhan na hindi na niya magagawa ang anumang pag-aanunsyo para sa kanya dahil hindi na siya bahagi ng grupo ng bayani. Sinasabi niya na ngayon ay wala nang pakialam sa kung anong armas ang ginagamit niya o kung saan siya kumukuha ng kanyang baluti at humihingi ng tawad sa matanda dahil binaygo niya ito. Ngumiti lamang ang matanda at pinasalamatan siya sa lahat ng kanyang nagawa hanggang ngayon, sinasabing makikinig pa rin ang mga tao sa kanya dahil siya ay isang tunay na mabait na tao na malakas at makakahanap ng paraan upang makabalik muli sa tuktok. Ito ay nakakagulat na nagpatulo ng luha sa kanyang mata nang matanto niya na mayroon pa ring umaasa sa kanya at nagpasya siyang ibigay ang lahat at muling itayo ang kanyang sarili mula sa simula. Kinabukasan, sumama si Orhan kay Sofia upang makipagkita sa pinuno ng angka ng Silver Rabbit na kilala bilang si Vince. Sinalubong niya si Orhan sa kanilang gusali ng angkan at nagpakilala. Sumagot si Orhan na isang karangalan para sa kanya ang makipagkita sa pinuno ng isang napakalakas na angkan gaya ng Silver Rabbits. Ngumiti si Vince doon na nagsasabing hindi niya kailangang maging masyadong kinakabahan dahil pareho silang magkapantay. Sabi ni Vince na batid niya ang mga nagawa ni Orhan at alam niyang isa siya sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging lubos na matagumpay ang pangkat ng bayani. Nangatwiran siya na dapat nilang isantabi ang mga formalidad at sa halip ay subukang alamin kung ano talaga ang iniisip ng ibang tao. Dapat nilang ituon ang kanilang isip sa kasalukuyang gawain na siyang ekspedisyong pagtuturo na ito. Humarap si Vince kay Selma para sa paliwanag at sinimulan niya sa pagbanggit na sila ay bababa mula sa unang palapag ng piitan hanggang sa ika-51 palapag sa loob ng 3 hamak na araw.
Sinasabi niya na ititigil nila ang kanilang paglalakbay sa ika-21 antas sa unang araw at magpapatuloy sa ikalawang araw hanggang sa ika-36 na palapag at sa wakas, sa ikatlong araw ay layunin nilang masakop ang ika-51 palapag. Habang ipinapaliwanag ang lahat ng ito, naalala niya ang usapan nila ni Vince kahapon nang una niyang sabihin dito ang tungkol sa katotohanan na si Orhan ay pinatalsik mula sa grupo ng Bayani. Agad iginiit ni Vince na ang grupo ng Bayani ang gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay, dahil kung wala si Orhan na nangangasiwa ng lahat ng perpekto, hindi na sila magiging kasing lakas ng dati. Sumang-ayon si Selma sa pagtatasa, na iginiit na ang suportang mahika niya ay nagdala sa kanila sa napakataas na antas na imposibleng marating nila kung wala ang tulong niya. Alam niya na sa batayang sukatan, ang suportang mahika ni Orhan ay hindi kasing lakas ng sa ilang mga S-rank na suportang Magi, ngunit nababawi niya ito sa bilis ng kanyang pagbigkas ng mahika na hindi bababa sa 4 na beses na mas mabilis kaysa sa sarili niyang bilis. Naaalala niya ang laban, na iginiit na gumagamit siya ng ilan sa kanyang sariling orihinal na, pati na rin ang mga spell, at higit pa roon, ang kanyang kakayahang unawain ang sitwasyon at mag-react dito ng may malinaw at tiyak na desisyon ay halos walang kapantay. Kung wala na siya sa pangkat, ang pangkat ng Bayani ay hindi na mapapanatili ang kanilang pangunahing posisyon, na nangangahulugang ang mga Silver Rabbit ay maaaring pumasok at samantalahin ang kalamangan upang maging pinakamalakas na pangkat sa bansa. Medyo naguluhan si Vince dito, dahil hindi niya maintindihan kung bakit ang isang napakagaling na enchanter ay papayag sa isang magkasamang paggalugad sa isang dungeon kung saan kaunti lang ang mapapala niya. Sumagot si Selma na karamihan sa mga pagkakataon, ang mga support mage ay hindi nabibigyan ng kasikatan na nararapat sa kanila at oo, sikat siya, ngunit iyon ay dahil lang sa ang kanyang mga galaw ay sapat na kapansin-pansin para maakit ang kanilang pansin. Habang ang mga tunay na malalakas na salamangkero ay naiwan sa dilim ng walang sariling kabantugan, bumalik siya sa realidad nang nagsalita si Orhan at nagtanong upang kumpirmahin na magkakaroon ng 10 grupo ng mga baguhan na papasok sa mga piitan at 5 tag-asama, kasama sina Selma at siya mismo. Ang mga baguhan ang haharap sa lahat ng halimaw ng sunod-sunod, ngunit kung may mangyaring hindi inaasahan, sasaklolo ang mga tag-asama upang tiyakin na mananatiling hindi nasasaktan ang mga baguhan. Gayunpaman, may isang bagay siyang nakakalito at nagtanong kung bakit 5 lamang ang tag-asama. Kung ang ideya nila ay tiyakin na magkakaroon ng ligtas na karanasan ang mga baguhan, bakit hindi kumuha ng maraming grupo ng rank sa halip na 5 separatist ranker? Sumagot si Selma na ang tanging dahilan kung bakit hindi nila ginagawa yun ay para maranasan din ng mga baguhan ang hirap ng pagdaan sa isang piitan at hindi nila labis na matansya ang kanilang kakayahan. Hindi talaga lubos na naniwala si Orhan sa kanyang paliwanag, ngunit alam niyang hindi nila ibubunyag ang kanilang tunay na motibo sa isang tagalabas na hindi kabilang sa anumang angkan. Sa kabila nito, nagpasya si Orhan na tanggapin ang misyon dahil wala naman siyang mas magandang magawa. Mukhang masaya si Vince tungkol dito at sinabing siya ay babayaran ng 2 pirasong ginto ng maaga. At 10 pa sa pagtatapos ng gawain. Bahagya itong ikinagulat niya habang nagtatanong kung ito ba ay hindi naman masyado dahil yun ay halos 1 taon na halaga ng pera, ngunit sumagot si Selma na malaki ang kanilang pagpapahalaga sa kanya, at yun ang dahilan kung bakit gusto nilang tiyakin na sapat ang kanyang bayad. Pinasalamatan sila ni Orhan at nangakong makikipagkita sa kanila kinabukasan ng umaga at umaasa sa pinakamabuti. Hindi nagtagal ay dumating ang sumunod na umaga at dumating si Orhan sa pasukan ng mga piitan kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga bagong adventurer na naghihintay para sa kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal ay nakita niya sina Sofia at Selma na handa na para sa pakikipagsapalaran at pinuri si Selma sa kanyang kasuutan, na nakainis kay Sofia, at muli niyang ipinaalala kay Orhan na isa siyang Menero. Sinabihan siya ni Orhan na magpakalma lang ng kaunti dahil hindi rin naman siya tagahanga ni Michael Jackson. Tinanong ni Sofia kung nasaan na. Siya ay nakatira ngayon dahil dati siyang nakatira sa mansyon na pag-aari ng kanilang partido. Sumagot si Orhan na siya ay kasalukuyang nanunuluyan sa bahay tuluyan, ngunit malapit na siyang makahanap ng angkop na lugar na matutuluyan din. Sa sinabing yun, tumingin si Orhan sa paligid at sinabi na tila dumating na ang lahat at marahil dapat na nilang simulan ang kanilang ekspedisyon. Sumang-ayon si Selma doon at sinabi kay Sofia na sumama sa kanilang grupo bago igiye si Orhan patungo sa 3 iba pang recruit na inatas ang tiyakin na magiging maayos ang paglalakbay.
Ipinakilala ni Selma si Orhan sa iba, na sinasabing siya ay napakalakas at pinagkakatiwalaan niya ito. Agad siyang sinalubong ng 3 iba pang kasama habang nagpapakilala. Ang asul ang buhok. Ang lalaking nagngangalang Ant ay nagsasabing siya ay isang tank at ang maputing buhok na si Bern ay sumunod. Nagsasabing siya rin ay isang tank. Ang huling babaeng maikli ang buhok ay lumalabas na isang manggagamot na nagngangalang Kathy. Agad na napagtanto ni Orhan na siya ay isang panlusob sa harapan at si Selma ang enkantadora na ginagawang isang napakakumpleto at mahusay na grupo ng mga tagapagbantay. Ngunit nagtataka siya kung ano ang kanilang plano kung tinanggihan niya ang kanilang alok na sumama. Sa tingin niya ay mayroong talagang kakaibang nangyayari, ngunit nagpa siyang ituloy muna at tingnan kung paano magaganap ang mga bagay-bagay. Di nagtagal ay kinolekta ni Selma ang lahat ng mga Rockies sa isang lugar at ipinakilala sa kanila kay Orhan, na nagsasabing nakakuha sila ng napakalakas na katulong para sa paglalakbay na ito kaya hindi nila kailangang matakot sa kahit ano. Sinasabi niya na nakarating na si Orhan sa ika-74 na palapag, na kahit siya ay hindi pa nagagawa, at dati siyang bahagi mismo ng grupo ng bayani, na gumagawa sa kanya na isa sa pinakamalakas na tao sa bansa. Talagang pinapalakas nito ang loob ng mga baguhan na agad na nakakaramdam ng higit na kumpiyansa tungkol sa paglalakbay na ito. Ngunit ang napakaraming pressure ay nagsisimulang magparamdam kay Orhan ng kaunting pangamba dahil alam niya ngayon na napakaraming tao ang umaasa sa kanya. Matapos iyon, sinabi niya sa natitirang mga escort na pamahalaan ang kanilang mga grupo habang sinasabi niya kay Orhan na siya ay pamunuan ng ika-10 pangkat, na siyang pinakamapangako sa kanilang lahat, at naniniwala siya na sa tamang gabay ay madali nilang malalampasan maging ang mga dungeon na nasa gitnang antas. Muli, nakakalito ito kay Orhan habang nagtataka siya kung bakit ibibigay niya ang pinakamahusay na pangkat sa kanya, na itinuturing na dayuhan. Gayunpaman, lumapit siya sa ika-10 pangkat at napagtanto niyang kasama niya si Sofia sa iisang pangkat. Tinanong niya kung may nahuhuli sa kanilang pangkat dahil 3 lamang ang nakikita niyang individual, ngunit isang batang kulay ginto ang buhok na nagngangalang Logan ang nagsabing silang 3 lamang ang miyembro ng pangkat na ito. Ito ay medyo kakaiba dahil medyo bihira ang pangkat na may 3 miyembro. Ngunit sumagot ang blondie na 3 lang sila sa grupo dahil wala namang makakasabay sa kanila. Inaangkin niyang siya ang pinuno ng grupo, sinasabing isa siyang enchanter na magiging mas mahusay pa kaysa kay Selma mismo. Agad na pagtanto ni Orhan na may problema sa ugali ang batang ito at nagtataka kung ito ba ay babalik sa kanya sa huli, ngunit nagpatuloy muna siya sa pangalawang babae. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang si Carol na isang tank, ngunit napansin ni Orhan na tila wala siyang suot na baluti. Tinanong niya kung isusuot niya ito pagkapasok sa piitan, ngunit sumagot siya na hindi siya gumagamit ng anumang kalasag o baluti. Tinanong ni Orhan kung nangangahulugan yun na siya, nakatuon sa pag-iwas higit sa pagharang at sumagot si Carol na tama siya, dahil ayaw niyang may makahipo sa kanya na mga halimaw. Medyo bihira ang mga tank na may kakayahang umilag, dahil karaniwan nilang ginagamit ang kanilang pambihirang bilis at kasanayan para umilag at lumaban sa mga halimaw ng malapitan, ngunit nangangailangan yun ng aktwal na karanasan sa labanan na tiyak na wala ang babaeng ito. Tinanong niya kung hindi ba siya binabalaan ng angkan tungkol doon dati, ngunit sumagot ang blondie na sinabihan si Carol ng angkan ng maraming beses na umarte bilang isang normal na tank hanggang sa magkaroon siya ng karanasan, ngunit binaliwala lamang niya sila. Mabilis na napagtanto ni Orhan na ito ang maaaring maging star party, ngunit sa parehong oras, ito rin yata ang problemang party na ayaw harapin ng mga tagapagbantay. Pagkatapos nyon ay nagsimula na rin sa wakas ang ekspedisyon at pumasok silang lahat sa mga piitan. Hindi tumitigil sa pagsasalita si Carol kahit isang saglit at patuloy na kinukulit si Orhan tungkol sa kung bakit siya umalis sa party at hindi niya alam kung paano siya patatahimikin. Ang kanilang paglalakbay ay patuloy na naging maayos sa ngayon salamat kay Orhan na naglagay ng mga mahiwagang bitag sa likuran nila na automatikong umaasikaso sa mas maliliit na halimaw dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa walang saysay na labanan. Sa wakas ay dumating sila sa ika-20 palapag at ngayon ay mayroon ng mas magandang ideya si Orhan tungkol sa kanyang party. Napagtanto niya na hindi puro salita lang ang blondie. At aktwal siyang may maraming kasanayan bilang isang enkantador at madali siyang makakilos sa antas ng isang rank party kung magpapatuloy siya ng ganito, ngunit hindi siya magaling magbigay ng direksyon na napakahalaga.
Si Carol ay napakabilis na kakailanganin niya bilang isang tagapagtanggol na umiiwas, ngunit may dalawang problema sa kanya. Direkta siyang sumusugod sa mga halimaw ng walang pag-aalinlangan samantalang ang pangunahing tungkulin niya ay dapat siguraduhin na protektado ang kanilang grupo. At ang pangalawang problema ay gumagamit siya ng dalawang maliliit na punyal bilang kanyang pangunahing sandata na akma naman sa kanyang estilo ngunit maaaring wala ng sapat na mapanirang kapangyarihan kapag mahalaga talaga ito. Si Sofia ang pinakamahina sa kanila pagdating sa likas na talento, ngunit mas mataas pa rin ang kanyang kasanayan kaysa sa isang baguhan, at wala siyang malalaking kapintasan, na siyang dahilan kung bakit siya ang pinakakumpleto sa grupo. Sa dulo ng kuweba, nagtagumpay ang mga kasama na talunin ang level 20 na boss ng palapag, ibig sabihin ay makakausad na sila sa ika-21 palapag, na siyang layunin nila para sa unang araw. Matapos irehistro ang kanilang mga ID card bilang patunay ng pagkumpleto, umalis sila para magpahinga sa gabi at ipagpatuloy ang paglalakbay kinabukasan ng umaga. Ngunit nang magising si Orhan kinabukasan, labis siyang nabalisa nang makita ang isang pahayagan at sa front page nito ay nakalathala ang kanyang larawan para makita ng lahat. Upang masaksihan habang opisyal na idinedeklara ng grupo ng bayani na pinatalsik nila si Orhan at kumuha ng bagong enchanter bilang kapalit niya. Mas matindi ang tama nito sa kanya kaysa sa inaakala niya, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Kaya lumabas siya upang salubungin ang lahat sa dungeon, nagtataka kung magiging iba ang pag-uugali ng mga baguhan pagkatapos basahin ang ulo ng balita ngayong araw. Habang naglalakad, gayunpaman, pinigilan siya ng isang babaeng may asul na buhok na lumalabas na si Luna, ang manggagamot ng grupo ng bayani. Naaalala niya kung paano, kahit sa huling mga araw niya nang ang lahat ay nanlalamig ang pakikitungo sa kanya, si Luna ay laging nakangiti sa kanya at handang tumulong. Sa araw na pinatalsik siya ay nasa labas para sa isang utos. Kung hindi magiging ganoon kadali para sa iba na paalisan siya sa grupo. Agad na hinawakan ni Luna ang mga kamay ni Orhan at nagmakaawa na bumalik siya, sinasabing gagawa siya ng paraan para ipaunawa sa grupo kung gaano nila siya kailangan. Binanggit niya ang kanilang pangako na magkasamang lilipulin ang malaking piitan, ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa kanya habang idinedeklara niya na ang pangako ay ginawa nilang tatlo, kasama si Oliver, at siya ang nagpaalis kay Oliver sa grupo. May sugat sa puso, humarap siya at sinabi kay Luna na hinding-hindi na siya babalik pa sa grupong iyon at nagpatuloy patungo sa pasukan ng piitan. Sa daan, iniisip ni Orhan ang tungkol sa kung paano siya pinatalsik mula sa partido ng bayani, at yun ang malinaw na binanggit ng pahayagan ngayon, na nangangahulugang malamang ay nalilito ang lahat ng bagong recruit kung ano ang iisipin tungkol sa kanya. Lalo na kung iisipin na labis siyang hinangaan ni Selma dahil sa pagiging miyembro niya sa partido ng bayani, ngunit ngayon ay nabunyag na ang katotohanan. Hindi nagtagal ay dumating siya sa pasukan ng piitan kung saan niya nakita ang lahat ng mga baguhan na naghihintay na pumasok, ngunit ang buong enerhiya ay tuluyang nagbago. Malinaw na nangangahulugang nakita na ng bawat isa sa kanila ang pahayagan ngayong araw. Nag-uusap-usap ang mga baguhan tungkol sa katotohanang hindi na miyembro si Orhan ng partido ng bayani. Habang iniisip ni Logan kung paano sana naiiba ang lahat kung kusang loob na umalis si Orhan sa grupo, ngunit ang katotohanang malinaw na sinabi sa dyaryo na inalis si Orhan sa grupo ng bayani dahil sa pagiging mahina ay lubusang nagpapabago sa lahat. Sinubukan ni Orhan na batiin ang mga baguhan, ngunit iba-iba ang natanggap niyang tugon mula sa kanila, napagtantong hindi na siya ganoon kainit na tinatanggap dito tulad kahapon dahil lamang sa ilang walang kwentang headline ng pahayagan. Noon din ay dumating si Selma kasama sina Ant, Bern at Kathy, at agad na humingi ng paumanhin kay Orhan sa pagdulot ng hindi pagkakaunawaan dahil siya ang medyo nagdiin sa katotohanang dati siyang nasa grupo ng bayani para sa pakalmeyan ng mga baguhan. Agad sinabi ni Orhan sa kanya na hindi niya ito kasalanan at dapat niyang taas-noo pa ring pamunuan ng grupo papasok sa mga piitan habang siya ang sumusuporta. Sumabat sina Ant, Bern, at Kathy, na sinasabing hindi mahalaga kung anuman ang isyu sa pagitan ni Orhan at ng grupo ng bayani. Ang katotohanan ay nananatili na si Orhan ay isa sa iilan lamang na nabubuhay sa mundong ito na nakarating sa ika-74 na palapag at nabuhay upang isalaysay ang kwento. Nagbigay ito kay Orhan ng kaunting ginhawa mula sa walang tigil na pagmamasid at nagtungo siya sa kanyang grupo kung saan sina Sofia at Carol ay bumati sa kanya ng magandang umaga na may buong puso nila.
Ngunit si Logan ay tila nag-aalangan at hindi alam kung paano niya dapat pakikitunguhan si Orhan. Si Orhan ang nagpasyang basagin ang katahimikan at tinanong ang kanyang grupo kung nakita ba nila ang pahayagan ngayon at parehong sumagot sina Sofia at Carol na nakita nila ang pahayagan, ngunit hindi ito sulit basahin dahil puno ito ng kasinungalingan. Gayunpaman, hindi nakasubscribe si Logan sa Fox News kaya sanay siyang makarinig ng katotohanan at tinanong si Orhan kung nagsabi ba ng totoo ang pahayagan. Sumagot si Orhan na sa teknikal na paraan ang pahayagan ay ang katotohanan dahil siya ay inalis sa partido dahil sa pagiging masyadong mahina ayon sa ibang miyembro ng partido. Humingi siya ng paumanhin sa kanila sa hindi pagsasabi, sa kanila agad tungkol doon, na sinasabing hindi naman talaga siya ang bayani na inaasahan ng lahat. Hindi na makatiis si Sofia at sumagot na hindi siya nagsasabi ng totoo, sinasabing napakalakas niya dahil nakita niya itong hinarap ang isang malaking pangkat ng orc ng mag-isa at tinalo ang mga ito nang hindi man lang pinagpapawisan. Nagpasalamat si Orhan sa paniniwala nito sa kanya at sinabi sa iba pang kasapi ng kanilang grupo na kahit hindi na siya bahagi ng grupo ng bayani, ay sapat pa rin ang kanyang kakayahan upang madali silang matulungan na makarating sa ika-51 palapag at hiniling sa kanila na maniwala sa kanya. Mukhang nasisiyahan ang mga babae doon, ngunit tila nabigo si Logan dahil pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Maya-mayay sila, pumunta sa mga piitan at ngayong araw, ang mga bagong miyembro ay kailangang dumaan mula ika-21 palapag hanggang ika-35 palapag. Ngunit kahit ngayon, hindi niya dapat bigyan ng mga ito ng anumang utos o gabay at manatili lamang sa likod at magmasid. Aaksyon lamang kung magsimulang mawala ng kontrol ang mga pangyayari. Maayos na nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay habang nilalabanan ni Carol ang lahat ng halimaw sa ika-24 na palapag sa tulong ng kanyang kambal na punyal at ng kanyang malapitan at personal na estilo ng pakikipaglaban, samantalang nagawa ni Sofia na harapin ang mas malalaking halimaw sa ika-30 antas, na ikinagulat maging ni Orhan, na nagtataka kung minamaliit niya ba ng kaunti si Sofia. Sa lalong madaling panahon, lumipat sila sa ika-31 palapag na siyang gitnang palapag, at nangangahulugan yun na ngayon ang mga baguhan ay nasa hindi pamilyar na teritoryo at kailangan ang payo at tulong ng kanilang mga gabay na kasama nila. Sa pagkakataong ito, si Orhan ang nanguna at naglakad sa unahan ng kanyang grupo, sinisigurong walang kakaiba o hindi karaniwang nakatago sa palapag na ito. Nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng isang grupo ng mga goblins sa unahan, at sinabihan ang kanyang grupo na maghanda para lumaban, napagtanto din niya na may isang ligaw na orc na tila napadpad din sa parehong lugar, na maaaring magpapahirap ng kaunti sa laban, ngunit dahil magagaling lumaban ang kanyang grupo ng mga baguhan, wala siyang alalahanin na matatalo sila sa labanang ito. Agad siyang sinabi niya kay Carol na sugurin ang mga duwende, habang sinabi naman niya kay Sofia na harapin ang orc sa tulong ng kanyang mahahabang abot na salamangka. Sinunod naman nilang dalawa ang kanyang mga tagubilin habang agad na sumalakay si Sofia at nagsimulang makipaglaban sa mga duwende, samantala si Sofia naman ay naghahanda upang harapin ang isang duwende. Pagkatapos ay bumaling si Orhan kay Logan, sinasabihan itong gamitin ang kanyang pampasuportang salamangka, ngunit bago pa niya masabi o mabuo man lang ang kanyang sinasabi, gumawa na agad si Logan ng maraming mahiwagang bilog at nagsimulang magpalabas ng mga spell ng bilis kay Carol upang matulungan siyang magkaroon ng kalamangan laban sa mga duwende. Patuloy pa rin si Logan. Hindi lubos na kumbinsido na ang isang taong tulad ni Orhan ang dapat gumagabay sa kanya sa anumang bagay, lalo na't sa tingin niya ay napakasimple ng payo ni Orhan na kahit sino sa posisyon niya ay gagawin din ang pareho. Biglang nagiging mas mahirap ang mga bagay, bagaman habang pinapagana ng orc ang PTSD ni Sofia at nagsisimula siyang balutin ng matinding takot at hindi na makakilos ng maayos dahil dito, kaya't hindi na niya naihahanda ang sarili para sa isang pag-atake. Maaari itong maging kapahamakan para sa kanilang lahat, dahil maging si Logan ay abala sa kanyang mga magic spell na nakatuon kay Carol. Wala siyang magawa kundi tingnan si Orhan, iniisip kung anong klaseng gabay ito. At bakit hindi nito tinutulungan si Sofia nang bigla niyang makita si Orhan na lumilikha ng isang mahiwagang tanda, na lubos na nagpapabagal sa bilis ng orc. Lumapit siya kay Sofia at sinabi sa kanya na huwag magmadali at asintahin ng tama dahil mas malakas siya kaysa sa isang orc at hindi dapat matakot dito. Bumantong hininga ng malalim si Sofia at pagkatapos ay gumawa ng isang malaking bolang apoy na lubusang natunaw ang orc, ikinagulat ng lahat sa kanyang grupo kasama si Orhan, na walang kid ideya na si Sofia ay marunong gumamit ng mga abanteng antas ng mahika.
Agad na tumakbo pabalik si Carol kay Sofia at niyakap siya, habang pinuri naman ni Orhan ang kanyang napakahusay na pag-asinta. Di nagtagal, narating din nila ang ika-35 palapag kung saan nakasagupa sila ng isang death tarantula. Agad namang si Logan, nawawalan siya ng pagtitimpi, iniisip na patay na sila dahil wala silang paraan para harapin ang bagay na iyon. Ngunit kapwa may buong tiwala sina Sofia at Carol kay Orhan at nakatayo, naghihintay ng kanyang mga utos. Agad na sinabi ni Orhan kay Logan na gamitin ang agility up at strength up kay Carol habang ginagamit ang magic up kay Sofia. Nagtataka si Logan kung nabaliw na ba ang taong ito dahil ginagamit nito ang parehong estratehiya tulad ng dati ng walang pagbabago, ngunit nagpasya siyang sundin ang mga utos at ginamit ang mga spell ng naaayon. Pagkatapos ay sinabi ni Orhan kay Carol na harapin ang halimaw sa malapitang labanan at siguraduhing panatilihin ang atensyon nito sa kanyang sarili. Tumango si Carol bilang pagsang-ayon at agad na tumakbo patungo sa tarantula. Tinangka siyang pigilan ni Logan, ngunit pinigilan siya ni Orhan, sinasabing kung siya ang uunang sumugod, malaking kawalan ang idudulot nito sa kanilang lahat kaya dapat silang maghintay at manood. Sinabi ni Orhan kay Sofia na tumalon sa halimaw at sugatan ang likod nito para mapinsala, at agad na naintindihan ni Sofia ang utos, tumalon sa ibabaw ng ulo nito at ipinadaos-dos ang kanyang talam dito mula harap hanggang likod. Sinabi naman ni Orhan na panatilihin niya ang atensyon ng halimaw sa kanya, ngunit kailangan niyang maging maingat dahil makamandag ang gagamba kaya dapat niyang iwasan ang lahat ng atake ng walang mintis. Sinimulan ng gagamba na subukang tusukin si Carol gamit ang matutulis nitong paa, ngunit patuloy siyang umiilag sa mga sunod-sunod na atake at ibinalik pa ang ilan sa mga ito, na ikinagulat ng halimaw. Sinabihan ni Orhan si Logan na kailangan nitong ipagpatuloy ang kanyang mga mahika kay Carol dahil nasa kamay niya ang buhay nito sa puntong ito. Pagkatapos nyon, lumingon siya kay Sofia at hiniling na idiing pababa ang halimaw. Agad na naunawaan ni Sofia ang gawain at ginamit ang kanyang kakayahang panghiwa upang sugatan ang mga paa nito, na sa pilitan nitong pinabagsak sa lupa. Nagsimulang magsaya si Carol, ngunit sinabihan siya ni Orhan na mag-ingat dahil ang labanan hindi pa tapos. Ang payo ay huli na, gayunpaman, dahil hindi pa patay ang halimaw na gagamba, at ginamit ang mga sapot nito upang balutin si Carol at simulan siyang hilahin papalapit dito. Agad na sinabi ni Orhan kay Logan na bigyan si Carol ng lakas at bilis, na agad naman niyang ginawa ng walang pagtutol, ngunit si Carol ay nagsimulang magpanik at nabigo siyang makawala mula sa sapot, nagmamakaawa kay Orhan para sa tulong. Sinabi ni Orhan kay Sofia na ihanda ang kanyang rock arrow at gumamit ng sharpness enhanced spell sa kanyang mga kutsilyo, na nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya upang makalaya mula sa hawak ng halimaw na ito. Agad itong sinundan ni Sofia ng kanyang rock arrow spell, na lubusang winakasan ang halimaw. Pinatay ito kaagad. Dahil doon, natapos na ang kanilang ekspedisyon para sa araw na yon, at pinuri ni Orhan si Logan sa paggamit nito ng kanyang support spells dahil kung wala ang mga yon, hindi sana nagawa ng kanyang grupo na manalo sa mga laban ngayon. Paglabas nila ng mga kuweba, nagsisimula ng lumubog ang araw at binabati ni Selma ang lahat ng rookies sa kanilang mga nakamit hanggang ngayon, na nagsasabing nagawa nilang lahat ang isang kahangahangang trabaho hanggang ngayon at ang huling hakbang ng kanilang paglalakbay ay mangyayari bukas, kaya kailangan nilang magpahinga at kumain ng maayos. Dahil doon ay naghiwa-hiwalay sila sa kani-kanilang mga daan nang pigilin si Orhan nina Ant at Vern na nag-aya sa kanya para sa tanghalian, at matapos mag-isip ng kalaunan, tinanggap ni Orhan ang alok dahil hindi naman araw-araw may nag-alok na lilibrehin siya pabalik sa lungsod. Tinanong ni Logan si Sofia tungkol sa nangyari. Tinanong niya ang tungkol sa unang pagkakataon na niligtas ni Orhan ang kanyang buhay at nagtanong tungkol sa mga detalye tulad ng anong uri ng mga salamangka ang ginamit nito. Sinubukan ni Sofia alalahanin at sumagot na gumamit siya ng bugso ng hangin muna at pagkatapos ay gumamit din ng salamangka upang palakasin ang kanyang espada bago niya tuluyang napabagsak ang bawat orc. Napagtanto ni Logan na may kakaiba kay Orhan. Dahil ngayon napansin niya na si Orhan ay casual na gumamit ng salamangka para bawasan ang liksi ng orc na gumagalaw patungo kay Sofia. Ang ganitong uri ng salamangka ay kilala bilang mga debuff at lubhang mahirap gawin. Maging ang pinakamahuhusay na mage tulad ni Selma mismo ay halos hindi makagamit ng isang debuff sa loob ng ilang araw at yun pa ay may maraming paghahanda.
Bukod pa rito, si Orhan ay kumilos na parang isang perpektong spellcaster at alam kung kailan gagamitin ang anong aspeto ng isang spell sa isang laban ng grupo. Alam niya kung kailan eksaktong mawawala ang bisa ng bawat pagpapahusay at gumamit pa ng mga preemptive spell upang hulaan ang mga galaw ng kalaban. Dahil dito, napagtanto ni Logan na lubos siyang nagkamali kay Orhan. At hindi lang siya isang ordinaryong salamangkero, kundi isang tunay na henyo. Pagbalik sa syudad, bumaba si Orhan sa isang taberna kasama sina Bern at Ant at sinabi nila sa kanya na umorder ng kahit anong gusto niya dahil sagot nila ang gastos. Pagkatapos ay sinimulan nila siyang tanungin tungkol sa kanyang tunay na tungkulin. Dahil dati siyang enchanter sa grupo ng mga bayani ngunit ngayon ay sinasabi niyang isa siyang espadachim. Sumagot si Orhan na siya ay palaging espadachim, simula nang makita niya ang kanyang lolo na pumatay ng isang malaking halimaw na minsan ay gumala sa nayon. Nalagay sa isip niya na kahit ano paman ay magiging espadachim siya. At natupad ang hiling na yun sa loob ng ilang panahon dahil siya ay isang espadachim sa grupo ng mga bayani. Ngunit pagkatapos ay habang nagsimula silang maglakbay, sa mas mababang antas, unti-unting bumagal ang kanilang lakad habang tumataas ang tindi at lakas ng mga halimaw na kanilang nakakasalamuha. Kasabay nito, pinatanyag ni Selma ang estratehiya ng koponan kung saan ang bawat isa ay umaasa sa enchanter para sa mga desisyon. Kaya sila mismo ay nagpasya na sundin ang parehong estratehiya. Sa kasamaang palad, dahil ang kanilang buong grupo ay walang sinumang angkop na maging isang enchanter, ang pinakamahusay nilang pagpipilian ay si Orhan. At alang-alang sa grupo, nagpasya siyang iwan ang kanyang posisyon bilang espadachim at naging isang enchanter. Nagsimula siyang mag-isip ng may kapaitan na wala ng pag-asa ang grupo ng mga bayani na malampasan ang mga susunod na antas, ngunit nagpasya na hindi iyon. Sulit pang pag-isipan ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga binatilyo na ngayon ay gusto niyang maging ang pinakamahusay na espadachim na kayang harapin maging ang mga mas mababang palapag ng mag-isa nang hindi nangangailangan ng anumang grupo. Hindi niya alam na kinabukasan mismo, bibisitahin siya ng grupo ng mga bayani sa mismong mga piitan na balak niyang lupigin. Kinabukasan ng umaga, nagtungo si Orhan patungo sa kuweba, iniisip kung paano ito ang magiging huling araw niya sa pamumuno sa batang grupo at nakita niya si Sofia at ang iba pa na naghihintay sa kanya hindi kalayuan mula sa pasukan. Lahat sila ay malugod siyang binati at nararamdaman na niya na tila mas may tiwala ang grupo sa kanya ngayon kaysa sa mayroon sila noong huling araw. Maging si Logan ay tila mas bukas at nagtitiwala na sa kanya. Nagsalita si Carol, sinasabing dahil huling araw na ngayon, may gustong sabihin si Sofia sa kanya at sinimulang siku-sikuhin si Sofia, itinutulak siyang magsalita ng kanyang saloobin, ngunit si Sofia ay tila natatakot at masyadong mahiyain upang sabihin ang kanyang tunay na damdamin. Lumabas na habang naliligo kagabi, nasabi ni Sofia kay Carol na gusto niyang manatili si Orhan sa Night Rabbit clan at tulungan silang maabot ang tuktok. Ngunit bago pa man niya kayanin sabihin ang laman ng puso niya kay Orhan, tinawag siya ni Selma at sinabi kay Sofia. Nakakausapin niya ito mamaya bago umalis. Habang naglalakad patungo sa iba pang mga gabay, narinig niyang nag-uusap ang ilang baguhan na ang grupo ng mga bayani ay pupunta rin sa mga piitan ngayon at magsasagawa sila ng isang trial run kasama ang kanilang bagong grupo upang matiyak na nagtutulungan silang lahat ng sabay-sabay. Nagtataka si Orhan kung anong palapag ang susubukan nila at nalaman niyang hindi sila pupunta sa pinakamalalim na palapag na ika-74 na palapag, kundi sisimulan lang nila mula sa ika-72 na palapag upang matiyak na gumagana ng tama ang kanilang bagong grupo. Nagulat si Orhan nang marinig ito dahil hindi niya akalain na dapat magsimula ang grupo ng mga bayani sa ika-72 na palapag, lalo na sa isang bagong kandidato sa halip na siya. At sa halip ay dapat muna silang subukang dumaan sa ilang mas mababang palapag upang maunawaan ang kanilang pagtutulungan. Sa huli ay nagpasya siya na lubos na pag-aksaya ng oras para sa kanya ang pag-iisip tungkol sa pangkat ng mga bayani at sa halip ay dapat siyang tumuon sa kung ano ang narito siya upang matupad. Balik sa ika-72 palapag, si Oliver, ang pinuno ng grupo, ay pinasigla ang kanyang koponan, sinasabing wala silang magiging problema sa paglilinis ng mga piitan na ito. Ngunit dapat pa rin silang mag-ingat. Pagkatapos ay lumingon siya sa pinakabagong miyembro ng kanilang grupo, si Philly na isang engkantadang may berdeng buhok. Sinabihan siya ng tank na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin, habang sumabat ang hanggal na salamangkero na si Philly ay hindi isang bihasa sa
Lahat ng trabaho ay walang kwentang tao tulad ni Orhan, kaya hindi sila dapat magkaroon ng anumang problema. Pagkatapos ay lumingon si Oliver kay Luna, na hindi pa nagsasalita dahil sa tahimik na pagtutol dahil ayaw na ayaw niyang umalis si Orhan. Ngunit naniniwala si Oliver na pagkatapos ng paggalugad sa piitan na ito, maging si Luna ay sasang-ayon na tama ang kanilang desisyon at si Orhan ang problema. Lumabas na si Luna ay hindi man lang bahagi ng plano na binuo ni na Oliver at ng iba pa para paalisin si Orhan sa grupo. Nalaman lang niya ito nang gabing binabati ni Oliver si Philly dahil nakapasok ito sa party at nagdaos ng welcome party para sa kanya. Parehong pinagtawanan ni Ann at Derek si Orhan, sinasabing ngayong mayroon na silang tunay na enchanter. Sa halip na isang walang silbing marunong sa lahat, dapat nilang tapusin ang piitan at makarating sa ika-100 palapag ng mabilis. Sinabi pa ni Ann kay Philly na tila ba mayroon silang napakaraming pera, ngunit si Orhan ay napaka-maingat sa paggastos kaya hindi talaga siya nagpakasasa sa anumang bagay para sa kanilang personal na pangangailangan. Medyo hindi comfortable si Philly, nagtatanong kung ang pondo ng grupo ay hindi lamang para sa grupo at hindi para sa anumang personal na gamit. Ngunit iwinaksi ni Ann ang kanyang iniisip, sa pamamagitan ng pag-angkin na mayroon silang napakaraming pera at ano ang silbi ng pera kung hindi mo man lang alam kung paano ito gastusin. Sumabat naman si Oliver sa gitna at sinabi sa kanila na dapat tapos na sila sa usapang Orhan ngayon at ipagpatuloy na, dahil hindi na siya mahalaga sa kanila sa puntong ito. Sa sandaling itinaas nila ang kanilang mga baso bilang pagpupugay kay Philly na sumali sa kanilang salo-salo, pumasok si Luna sa silid na hingal at sinabi kay Oliver na kailangan niya itong kausapin. Bigla niyang napansin si Philly, na hindi pa niya kilala sa puntong ito, at tinanong si Oliver kung maaari silang mag-usap ng pribado. Sinabi ni Oliver sa kanya na maaari at dapat silang mag-usap mismo rito sa harap ng lahat. Kaya walang pagpipilian si Luna at sinabi sa kanila na narinig lang niya na sasama si Orhan sa isang pagsalakay kasama ang Night Silver Rabbits at nagtanong kung paano ito posible. Naguluhan pareho sina Derek at Ann habang tanong ni Ann paano siya makakasali sa Night Silver Rabbit sa loob ng 3 araw kahit pa sinabi nila sa kanya kung gaano siya kaina. Sabi ni Derek na marahil ay ipinagyayabang pa rin niya ang kanyang S-rank badge na utang niya sa partidong ito, at yun ang dahilan kung bakit niya nakuha ang trabaho. Nalilito si Luna at nagtanong kung ano ba ang pinag-uusapan nila, nang sabihan siya ni Oliver na kumalma at makinig. Bago pa siya makapagpatuloy, sumingit si Ann sa usapan at sinabi kay Luna na umalis ang walang kwentang si Jack of all Orhan sa handaan 3 araw na ang nakalipas. Ang balita ng pag-alis ni Orhan sa handaan ay nagpabigla sa kanya at naitanong niya ng malakas kung tuluyan na bang sumuko si Orhan sa kanila. Ngunit ang dambuhalang hanggal na si Derek ay hindi napigil ang magsalita at sinabi sa kanya na kabaligtaran ang nangyari. Orhan, hindi umalis ng party. Sila ang sapilitang pinaalis sa kanya dahil siya ay talunan. Nagulat si Luna at humarap kay Oliver, tinatanong kung totoo ba ito. Kalmadong sumagot si Oliver na nagsasabi sila ng totoo at sinubukan siyang ipakilala kay Philly, ang bagong miyembro. Agad siyang pinutol ni Luna, iginiit na nilinaw niya na kokontrahin niya ang sinumang papalit kay Orhan, na ikinainis ng Zero Ink Tank, na sumigaw sa kanya na tumahimik, habang sinusubukan siyang batiin ng bagong miyembro. Pinakalma naman ni Oliver si Derek at sinubukang mga tuwiran kay Luna, iginiit na si Orhan ay hindi na sapat para sa kanilang grupo at magiging pabigat lamang siya. Sila sa puntong ito, iginigiit ni Luna na hindi siya sumasang-ayon sa alinman dito, dahil si Orhan ang pinakaduwa ng partido, at siya ang pangunahing dahilan kung bakit sila nakarating pa nga rito sa simula pa lang, at sinabi kay Oliver na wala silang paraan upang makarating pa ng mas malayo nang wala siya. Si Ann, ang mayabang, ay sumabad na tanging siya lang daw ang nag-iisip na espesyal si Orhan at wala nang magagawa ngayon dahil tapos na ang desisyon at pinalabas na si Orhan. Sinabi ni Oliver kay Luna na kailangan nilang pag-usapan ang agarang plano ngayon at sinabi na dahil ito ang unang pagkakataon na sila ay magtatrabaho kasama si Philly, magsisimula sila sa ika-72 na palapag. At saka dahan-daang makarating sa ika-74 na palapag. Ngunit si Luna ay mariing tinanggihan ng plano, na sinasabing wala siyang kagustuhang mamatay tulad ng tila mayroon ang iba. Natawa si Derek doon, sinasabing paano naman sila magkakaroon ng death wish kung nagsisimula sila sa ika-72 na palapag, gayong nakarating na sila hanggang ika-74 na palapag.
Sumagot si Luna na kahit pa si Philly ay isang napakahusay na manggagaway, dapat silang magsimulang magtrabaho muna sa mas mababang palapag at saka marahil umakyat sa mas matataas. Muling iginiit ni Derek, sa kanyang makapal na utak, na nalinis na nila ang ika-73 na palapag, kaya bakit pa sila magsisimula sa mas mababa? Iginiit ni Luna na baliw sila sa pag-iisip na dahil ang ika-72 palapag ay naglalaman ng itim na dragon at hirap na hirap silang makalagpas dito noong huli silang lumaban dito. Tumawa si Anne at sumagot na yun ay noong mayroon silang mahinang enchanter sa kanilang koponan at ang paglaban sa dragon sa pagkakataong ito ay dapat madali lang. Sabi ni Oliver na titingnan lang nila kung gaano sila kahusay magtulungan at wala nang iba kaya hindi naman talaga nila kailangang lumaban sa itim na dragon. Sinubukan ni Luna na makipagtalo, sinasabing kahit paano ay dapat silang magsimula mula sa mas mababang palapag. Ngunit pinutol ni Oliver ang kanyang sinasabing nagawa na ang desisyon at hindi na ito mababago ngayon. Balik sa realidad, ang grupo ng mga bayani ay nakaharap ang mammoth ng ika-72 palapag, na madaling natalo noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay tila nahihirapan sila rito. Si Oliver ay sumugod sa mammoth at sinubukang tamaan ito ng kanyang espada, ngunit nagawa ng mammoth na harangin ang atake, na itulak si Oliver pabalik sa isang panangga, habang si Derek naman ay naghahanda para sa anumang ganting atake. Pagkapunta sa likod ng panangga, nawala ang epekto ng buff ni Oliver at napagtanto niya na sa tuwing kumukupas ang bisa ng mga buff, ang kanyang katawan ay parang dinadaganan ng napakaraming bigat. Lumingon siya at tinanong si Philly, bakit ang bilis mawala ng kanilang mga buff? Sagot ni Philly na hindi pa niya lubos na nauunawaan kung paano sila lumalaban ng magkakasama kaya dapat bumuti ito. Bahagya itong ikinagulat ni Oliver habang naaalala niya kung paano nalalaman ni Orhan ang lahat tungkol sa kanila sa loob ng unang ilang oras ng kanilang unang araw na magkasama sa piitan. Biglang gumamit ang mammoth ng sabog ng enerhiya na itinutok kay Derek, na sumubok hamarang, ngunit nadulas at ang sinag ay napunta kay Anne, na sumigaw kay Derek dahil sa pagiging hanggal. Kahit si Derek ay nagtataka kung bakit hindi kasing epektibo ang kanyang pagharang dahil ang sabog ng kapangyarihan na ito ay dapat madali lamang niyang naharangan. Nagpasya si Anne na sumugod sa gitna ng kaguluhan at binaril ang kanyang apoy ang sumabog sa halimaw. Ngunit parang kilati lang ito sa mamut na ikinagulat ni Oliver at sinigawan niya si Anne na seryosohin ito. Ngunit sagot ni Anne na ginagawa niya ang karaniwan niyang ginagawa. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay tila humina ang kanyang mga atake. Sinabihan ni Oliver si Philly na palakasin muli ang pinsala ng mahika ni Anne at ginawa niya ang iniutos. Ngunit kahit sa pagkakataong ito nang ginamit ni Anne ang kanyang buga ng apoy sa mamut, hindi man lang ito nag-iwan ng gallows. Bilang ganti, ginamit muli ng mamut ang kanyang malakas na buga ng enerhiya at muntik nang tamaan si Anne na halos hindi makapagtago sa likod ng bato. Naiwang tulala si Oliver dahil, ang mahika ni Philly ay dapat na mas malakas kaysa kay Orhan, ngunit nahihirapan pa rin sila laban sa halimaw na ito na wala silang gaanong problema noong huli silang lumaban. Ang isa pang sinag ng kapangyarihan na itinutok sa kanya ay nagpabalik sa kanya sa realidad habang halos hindi niya ito naiwasan, habang ang susunod na sinag ay sinangga ni Derek. Sinabi ni Oliver kay Anne na libutin ang halimaw, ngunit walang swerte si Anne doon dahil napatigil siya ng halimaw at inatake, na nagpilit sa kanya na tumakbo pabalik. Agad na bumaling si Oliver kay Philly at sinabihan siya na bantayan ang pag-atake ng halimaw at babalaan sila. Sumagot si Philly na imposible para sa kanya na gawin yon habang ginagawa ang lahat. Ang ibang bagay, ngunit sinabi ni Oliver sa kanya na trabaho ng isang enchanter na bantayan ang takbo ng laban. Sumagot si Anne, sinasabing siya ay ganap na walang silbi at hindi nila dapat siya isinama sa grupo. Napansin ni Oliver na tila walang sinuman sa kanila ang kasing lakas ng dati, at hindi niya man lang magamit ang buong kapangyarihan ng kanyang espada. Sa teorya, ang mahika ni Philly ay dapat magbigay sa kanila ng malaking pagpapalakas ng kapangyarihan, kaya ano ba talaga ang nagiging mali? Bago pa sila makapagpasya kung ano ang susunod na gagawin, lumabas ang itim na dragon mula sa kaibuturan ng mga piitan at nagsimulang lumipad patungo sa kanila. Nagsimulang pagpawisan si Luna sa takot at sumigaw na kailangan nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling posible. Ang dragon ay bumababa sa lupa, dinadaganan ang mammoth sa ilalim nito ng walang kahirapan. Nagulat si Oliver habang nagtataka kung bakit ba lumalabas ang itim na dragon mula sa kanyang lugar at hindi ito dapat mangyari, ngunit tumatanggi pa rin siyang umalis,
iginigit na natalo na nila ito minsan at gagawin nila itong muli. Agad na pumosisyon si Derek upang harangin ang atake ng fireball nito, ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi siya kasing lakas at agad na naitulak pabalik. Sinubukan ni Anne na gamitin ang kanyang fireball, ngunit kahit pagkatapos magtago sa likod ng bato, nataman siya at nawalan ng malay. Agad na sinabi ni Luna kay Oliver na kailangan nilang tumakas, ngunit sinabi lang ni Oliver Philly upang palakasin siya at pagkatapos ay pinupuwersa ang atake niya laban sa bowl ang apoy ng dragon at umatake ng sabay, halos hindi makayanan habang naitutulak pabalik ng shockwave. Lumuhad siya, naguguluhan at tulala, hindi alam ang gagawin, ngunit mabilis siyang nilapitan ni Luna at sinabi sa kanya na kailangan nilang gumamit ng emergency teleport crystal o kaya'y mamamatay sila rito. Sinabi ni Philly na ang emergency teleport gayunpaman ay direktang magdadala sa kanila sa isang boss room na mas mababa ang ranggo at kailangan nilang labanan ito, ngunit sinabi ni Luna na wala silang ibang opsyon. Pumayag si Oliver at dinampot ang nalalabing bahagi ng kanyang koponan at binuksan ang portal upang makatakas, ngunit bago pa sila makapasok dito, ang dragon ay sumugod na may atake, itinulak sila pabalik at sa kanilang matinding takot, pumasok sa portal bago mawala. Unang naisip ni Derek na ito ang pinakamainam, ngunit sinabi ni Luna sa kanila na ito ang pinakamasamang bagay na maaaring nangyari at ngayon, may ilang mababang ranggo na grupo ng adventurer ang mapapahamak sa kamay ng dragon. Sabi niya, kailangan nilang bumalik sa guild at pilit ipa-teleport ang sinuman sa piitan. Sumang-ayon si Oliver at nagsimula silang tumakbo palabas, at doon na. Sinasabi ni Luna sa kanila na ang dahilan kung bakit sila nanghihina ay dahil nakabuo si Orhan ng ilang orihinal na salamangka na nagpapataas ng lakas ng alinman sa kanyang mga pag-ataking mahika ng 50 beses. Nabigla si Philly dahil kahit si Selma ay 10 beses lang ang kaya nitong itaas, ngunit sinabi ni Luna sa kanila na yun ang totoo at yun ang dahilan kung bakit pakiramdam nila ay masyado silang malakas. Sa katunayan, malakas lang sila kung kasama nila si Orhan, kung hindi, sila ay isang karaniwan lamang na grupo ng mga adventurer. Gayunpaman, tumanggi si Oliver na maniwala doon at nangako na papatayin ng dragon ng walang Orhan habang tumatakbo silang lahat patungo sa bahay ng guild, umaasa ang wala pang nabibiktima ang dragon. Nasa ika-50 palapag, sinabi ni Orhan sa kanyang grupo na kapag narating na nila ang ika-51 palapag, makukumpleto na ang kanilang layunin at babalik na sila para sa araw na yun sa tulong ng kristal ng teleportasyon. Ang lahat ng miyembro ng kanyang grupo ay tumango bilang pagsang-ayon, ngunit may masamang kutob si Orhan tungkol dito. Lumingon siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Pagkatapos ay tumingala siya sa madilim na kalangitan na may ulap na ganap na bumabalot sa araw, at nagtaka kung bakit niya nararamdaman ito. Mukhang maayos naman ang lahat sa ngayon, at malapit na nilang kalabanin ang floor boss, na hindi naman magiging malaking problema para sa sinuman sa mga guide, at pagkatapos ay maaari na nilang lahat tapusin ang araw at umuwi na kasama ang kanilang misyon, isang ganap na tagumpay. Kaya bakit niya nararamdaman ang kakaibang pakiramdam na nagbabala sa kanya na mayroong lubhang nagkamali at kailangan nilang umalis kaagad? Ang boses ni Carol ay pumutol sa kanyang mga iniisip habang tinatanong niya si Orhan, anong uri ng mga halimaw ang maaari nilang asahang labanan sa pagkakataong ito? Napansin ni Orhan ang kagalakan sa kanyang mga mata, at sinabi sa kanya na siya ay dapat isang tank na ang pangunahing trabaho ay protektahan ang kanilang ibang kasamahan sa koponan. Hindi lang siya basta pwedeng sumugod sa mga kalaban, umaasang magapi silang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, tila hindi sumasang-ayon si Carol, at sumagot na kung kaya niyang harapin ang lahat ng kalaban ng mag-isa, kung gayon siya ay teknikal na ginagawang mas madali ang trabaho ng kanyang mga kasamahan at hindi sila mapupunta sa anumang uri ng panganib. Bukod pa rito, naniniwala siya na ang trabaho ng isang tank ay nasa harapang linya, at iyon ang kanyang ginagawa sa bawat pagkakataon, at agad siyang nagsimulang humingi ng mas maraming payo kung paano pa siya lalaban ng mas mahusay. Bamantong hininga si Orhan dahil sa pagod at sinabi sa kanya na dapat siyang magsimulang matuto kung paano magtrabaho bilang isang koponan, sa halip na subukang gawin ang lahat ng mag-isa, dahil kapag mas maaga niyang natutunan ang lahat ng ito, mas magiging mabuti ito para sa kanya sa hinaharap kung ang tanging paraan para umasenso ay ang umasa sa kanyang mga kasamahan. Hindi talaga gusto ni Carol ang ideya na yun, at iniisip niyang ito ay nakababagot, ngunit si Logan. Sinabihan siyang makinig at maging nagpapasalamat sa pagkuha ng ganitong kahangahangang payo.
Sabi niya, kahit ang dakilang adventurer na si Albert ay nagsabi na ang pagtutulungan ay katuparan ng pangarap. Ibinaling ni Orhan ang kanyang atensyon sa maliit na blondie at tinanong kung ang tinutukoy niya ay ang Albert mula sa Night Rabbit clan. Natuwa si Logan na may iba pa palang nagbabasa sa halip na umaktong parang barbaro sa isang piitan sa lahat ng oras. Sabi ni Orhan, sa palagay niya alam ng lahat ang tungkol sa dakilang si Albert dahil siya ang walang cap-ars na pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Rabbits, at pinaniniwalaan na siya ay namatay habang nakikipaglaban sa Black Dragon sa ika-72 palapag noong nakaraang taon. Sabi ni Logan, kahit sa kanyang kamatayan, si Albert ay naging isang alamat na mananatiling alaala magpakailanman. Gayunpaman, medyo lumungkot si Carol habang tahimik niyang sinasabing namatay si Albert habang pinuprotektahan ang isa sa kanyang mga kasama, kahit patrabaho yun ng tank. Lalo pang lumalim ang kanyang kalungkutan habang patuloy niyang sinasabi na alam niyang ang kanyang pagkamatay ay magdudulot ng paglaho ng mga ngiti sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Kaya naman, sa tingin niya, ang pinakamahusay na paraan upang maging tagapagtanggol ay panatilihing malayo sa iyo ang iyong pinuprotektahan sa lahat ng oras. Nagtapos siya sa pagsasabing kung mag-isa siyang nakikipaglaban sa harapan habang ang kanyang koponan ay nasa likuran, hindi sila mapanganib at makakatakas kung ang mga bagay ay pumunta sa timog. Napansin ni Orhan ang sakit sa mukha ni Carol at nagpa siya na lampas na sa kanyang sakop ang sitwasyong ito, at bilang isang tagalabas, marahil ay hindi na siya dapat makialam pa. Nagpasya siyang pag-aani ng kaunti ang kalooban at sinabi kay Carol na aasa siya sa kanya ngayon para harapin ang mga kaaway. At agad na lumiwanag ang kanyang mukha tulad ng dati habang sinasabi sa kanya na ipaubaya na lang sa kanya. Si Sofia, na uhaw sa atensyon, ay agad na nagpasya na ibalik ang tingin ng lahat sa kanya. Habang nagpapapansin at tinanong si Orhan kung ano ang mga bagay na kulang sa kanya at paano siya gagaling bilang isang kasamahan sa koponan at bilang isang salamangkero. Pagkarinig dito, sumabat din si Logan na nagsasabing gusto rin niyang malaman kung paano siya mas magiging mahusay. Sinabihan sila ni Orhan na kumalma at nagpatuloy sa ika-36 na palapag, kung saan nagsimulang mag-warm up ang mga baguhan. Tinawag ni Selma si Orhan na nagsasabing ngayong araw ang kanilang huling araw at ang pinakamahirap sa ngayon. Kaya kailangan nilang tiyakin na walang magiging problema at matagumpay na makumpleto ang ekspedisyon. Pagkatapos ay lumingon siya sa grupo ni Orhan at sinabing tila nagkagusto ang mga bata sa kanya. At tapat na inamin ni Orhan na matapos ang artikulo sa pahayagan, akala niya ay marahil ay nawala ang lahat ng paggalang na maaaring naramdaman nila para sa kanya sa isang iglap. Ngunit lumalabas na mali siya at ang mga batang ito ay mas matalino at mas malaya kaysa sa kanilang tingin. Sumasang-ayon si Selma, sinasabing ang grupong ito ay minsan ay mahirap hawakan, ngunit mayroon silang maliwanag na kinabukasan sa kanilang harapan. Sinabi niya kay Orhan na ang pagkamatay ni Albert ay isang matinding dagok para sa kanilang angkan dahil siya ang bituin ng angkan, at mabilis na nahuli ang kanilang angkan, at iyon ang panahon na ang dating angkan ni Orhan. Ang grupo ng bayani ay nanguna, sabi ni Orhan na ang itim na dragon ay lubhang mahirap din para sa kanila. At maaari sana silang madaling mawala ng isang kasama sa laban na iyon. Na tuluyan sanang lumumpo sa kanilang partido. Inaangkin ni Selma na ang butas na iniwan ni Albert ay nananatili pa ring bukas, at hindi pa nila ito nayayari hanggang ngayon. At sa wakas, diretsyong tinanong si Orhan kung gusto niyang sumama sa kanilang partido. Sinabi ni Orhan sa kanya na karangalan niya ito, ngunit sumagot na ang isang partido ay walang pangangailangan para sa dalawang enchanter. Lalo na kung isa sa mga enchanter na yon ang pinakamahusay na sorcerer sa kontinente, na mula si Selma, ngunit sumagot na hindi niya ibig sabihin bilang isang enchanter, kundi bilang isang espadachim. Nabigla siya nito, ngunit sinabi ni Selma sa kanya na oobserbahan niya ito ngayon at titingnan kung anong uri ng kakayahan ang mayroon siya bilang isang espadachim. Di nagtagal, lahat sila naghiwa-hiwalay sa sarili nilang grupo, at naiwan si Orhan mag-isa kasama ang 3 baguhan na dapat niyang bantayan. Tinanong ni Carol kung bakit sila ganoon kadalas naghihiwalay, dahil hindi niya talaga gusto ang ideya ng pagkaligaw sa labirinto ng mga kuwebang ito. Tumawa si Orhan, iginigiit na magandang pagsasanay ito para sa kanila dahil sa maraming pagkakataon kailangan maghiwalay ang isang pangkat upang suriin ang maraming daanan ng sabay-sabay at hanapin ang isa na patungo sa silid ng amo.
Kaya naman ang mga angkan na maraming miyembro tulad ng Night Sky Rabbits ay laging may kalamangan, dahil kaya nilang suriin ang buong sistema ng kuweba ng napakabilis. Iginiit ni Logan na nakapunta si Orhan sa pinakamalalim na palapag na nakita ni Newman, para hindi sila makaharap ng anumang problema dito. Habang pinaliligiran ni Selma at Carol siya na nagtatanong kung ano ang hitsura ng piitan sa mas malalalim na palapag at kung anong uri ng mga halimaw ang makikita doon, sumagot si Orhan na ang malalalim na palapag ay nagsisimula sa bandang level 72, at nagbabago ang ecosystem at nagiging isang mabatong bundok na nababalutan ng nyebe na may madalas na mga blizzard at snowstorm at mga butiking yelo na nagkukubli sa dilim na naghihintay na makatulog ka. Dahil doon, sinabi ni Orhan sa kanila na mag-focus sa kasalukuyang gawain, dahil ayaw niyang matakot sila sa puntong ito at lumalalim pa sila sa piitan. Ang buong kuweba ay walang laman, na nagbibigay dito ng napaka-nakakatakot na pakiramdam at sinasabi ni Logan na wala pa silang nakitang kahit isang halimaw sa palapag na ito. Lumingon siya kay Orhan at tinanong kung ganito ba karaniwan ang ika-40 palapag. Umiling si Orhan, habang humihigpit ang buhol sa kanyang tiyan habang nagtataka kung tama ba ang kutob niya, at mayroon ng napakasamang nangyayari sa piitan ngayon. Nagsimulang magingay si Carol tungkol sa kung paano niya gustong lumaban na agad ng mga halimaw, nang mula sa likod ng isa sa mga bato ay lumitaw ang isang asul na goblin. Tuwang-tuwa si Carol na sa wakas ay makakita ng isang halimaw at agad na sumugod dito ng walang. Nang pangalawang isip, sinubukan ni Orhan na pigilan si Carol, ngunit malayo na ito, kaya mabilis niyang ginamit ang kanyang agility down debuff para pabagalin ang goblin na nakatulong kay Carol na mapatay ito sa isang mabilis na atake. Nagsimula siyang magdiwang, ngunit sinabi ni Orhan sa kanya na huwag magmadali sa mga kalaban nang walang iniisip. Iginiit niya na ang mga asul na goblin ay talagang mabilis at malakas at maaari siyang mapahamak, na pipilit kay Logan at Sofia na umalis sa kanilang posisyon at ilagay sila sa panganib din. Kinilala ni Carol ang kanyang pagkakamali kaya para mapagan ang sitwasyon, nagpa siya si Orhan na turuan siya ng isang estilo ng aktibong depensa. At ipinaliwanag na kailangan niyang mag-focus sa mga galaw ng kalaban at umatake sa tamang pagkakataon, na mangyayari bago pa man nila mailunsad ang sarili nilang pag-atake. Pipigilan nito ang kanilang pag-atake mula sa pagganap at bibigyan ang natitirang miyembro ng kanyang grupo ng isang napakalaking kalamangan. Naririnig ito ni Carol nang may pagkamangha, ngunit di nagtagal ay isinantabi siya ni Logan at humingi rin ng gabay. Sinabi niya sa kanila na lumingon dahil 2 halimaw na lobo ang tumatakbo patungo sa kanila mula sa likuran, bago pa man sila tuluyang makalapit. Isang mahiwagang bitag ang Humandar at nakahuli sa kanila. Sinabi ni Orhan kay Logan na dapat siyang magsimula sa mga spell ng bitag na magbibigay daan sa kanyang koponan na mag-focus sa kalaban na nasa harapan niya sa halip na maging nag-aalala sa kung anong maaaring umatake sa kanila mula sa likuran. Masiglang pinakikinggan ni Logan ang bawat isa at lahat ng bagay habang iniisip niya na gusto niyang maging isang salamangkero katulad ni Orhan sa lahat ng aspeto. Pagkatapos ay lumingon si Orhan kay Sofia at sinabi sa kanya na dapat na siyang magsimulang matuto kung paano gumamit ng 2 mahikang spell ng sabay-sabay. Sumagot siya na tila komplikado yon, ngunit nangako si Orhan na hindi ito kasing hirap ng tunog at sinuman ay maaaring gumamit ng 2 mahikang spell ng sabay-sabay sa kaunting pagsasanay. Sinasabi niya na ang mga advanced lever caster ay maaari pang gumamit ng 12 mahikang spell ng sabay-sabay. Sofia, nabigla sa narinig ito at nagtanong kung bakit hindi na lang niya matutunan kung paano gamitin ang mas malalakas na bersyon ng kasalukuyang salamangka na ginagamit niya. At ipinaliwanag ni Orhan na ang paggamit ng mas malalakas na atake ng salamangka ay nangangailangan ng oras para i-proseso at ihanda ang mga ito, na nagreresulta sa maraming pagtigil kung saan sila ay lubos na mahina at wala talagang magawa tungkol dito. Kung matutunan niyang gumamit ng maraming spell, may hahanda niya ang pangalawang spell ng maaga habang malapit nang bumuga ang una niya. Sa ganitong paraan, halos wala siyang pagtigil at hindi na niya kailangang humarap sa anumang kahinaan sa panahon ng kanyang mga laban. Dahil doon, sa wakas ay narating na nila ang silid ng boss kung saan dumarating ang mga gabay. Magkasama at sabihin sa mga bag ito na tumayo sa likod at manood habang kinakaharap nila ang boss. Pumasok si Orhan sa silid ng boss kasama ang iba at sinabi sa kanila na ituon ang pansin sa pag-atake dahil susubukan niya silang suportahan hanggat kaya niya.
Doon nagsimula ang laban at agad na naging agresibo si Orhan habang sinamantala niya ang perpektong pagkakataon para umatake at hinito ang mga binti ng halimaw saktong aatake pa lamang ito, dahilan para mapa-atres ito. Bago pa man makabalik at makabawi ng balanse ang halimaw, nakapaglagay na si Orhan ng patibong sa likod na gumagawa ng pader sa likod ng boss at pinipigilan itong umiwas. Agad gumamit si Selma ng multicast magic, gumagawa ng 5 magic circle ng sabay-sabay. At pag-atake, habang sinasangga ng tank ang pag-atake at tinatapos ng isa pang mandirigma ang laban sa isang hiwa ng kanyang espada. Manghang pinanood ng mga baguhan dahil natapos ang laban sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Logan sa husay ng pakikipaglaban ng mga ranker na ito dahil walang nasayang nagalaw at lahat ay perpekto. Dahil doon, umusad ang ekspedisyon, nililinis ang bawat antas isa-isa at sa wakas ay nakarating sa silid ng boss sa ika-50 palapag. Ang boss ay isang dambuhalang alimango na may halos hindi masirang balat. Sinabi ni Selma kay Orhan na siya ang pinakamalakas sa kanila at kung kaya niyang hiwain ang dambuhalang sipit ng alimango, kayang harapin ito ng iba pa sa kanila. At makakabalik na silang lahat sa bahay para sa isang salo-salo. Ngumiti si Orhan at binunot ang kanyang espada, kumpiyansang lumapit sa higanteng halimaw, habang sinasabi ng tank sa kanya na mag-ingat dahil ang balat ng alimango ay napakatigas at napakahirap pasukin. Mukhang hindi naman nag-alala si Orhan habang lumundag siya sa ere at hinato ang kanyang espada sa kasukasuan ng alimango, madaling hiniwa ang higanteng kuko nito, na nagtanggal sa isang banta na kailangan nilang pag-ingatan. Nang mawala na yon, madali nang natalo ni Selma at ng iba pa ang halimaw at pumalakpak ang lahat nang matapos na ang ekspedisyon at naghanda na silang bumalik. Ang kanilang pagdiriwang ay, ngunit biglang natigil, nang makaramdam si Orhan ng matinding pangamba at biglang nabasag ang realidad, at lumitaw ang itim na dragon mula sa siwang, lumilipad ng diretsyo patungo sa kanila. Ngunit dito na nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod.